Take a moment to see the beauty around us. A simple tree standing tall, a duck floating peacefully on the water. Small but perfect reminders of the natural world's elegance. From the calm of rivers and animals at peace, to the vibrant life of cities, where people and nature coexist. This is the world we call home. Natural hot springs, oceans carrying the wind's gentle touch, and the soothing rhythm of life and harmony. These are the gifts of nature, a world of beauty and wonder. Sadly, this beauty is fragile. Pollution caused by plastic waste, toxic air, and contaminated water threatens to destroy what we hold dear. How did we get here? And how can we make a change? Stay sa hugaw kay kadang tungod anang sapa nga napuno na siya og ng basura. Nya kanang siguro sa kadaghan diri ang maglabay og basura ginahulog na lang sa sapa. Nya mo na hinungdan nga magbaha diri ang panabo. Dito sa pamilihan ng lungsod ng Panabo o kilala bilang palengke, kung saan namimili lahat ng tao na taga rito. Sa napapansin namin sa pagpunta namin dito, maraming plastic ang nakasabit. Ginagamit nila sa kanilang paninda o yung iba naman ay nagbebenta. Sa dulo naman ng palengke, tuwing alas 5 ng hapon ay makikita natin ang isang truck na nangungulekta ng basura. Ako dahil si Lito Aranas, driver sa garbage truck sa Sindro, Ilyo Panabo. Sugod ko 1998, andun karon. Yang lang jud ang paglabay sa basura, segregated na jud ang panahon na kay mao na mga balaod sa Sindro. Tapos yang lang jud kada adlaw na jud makulikta sa basura. Para sa nang malata o dili malata. Parang ang kuan, ang area, ang lungsod limpyo. Dumako naman tayo sa tubig, sa ating karagatan, sa aming pagbaba. Ito ang aming nakita. Isang basura. Maraming basura ang nakakalat dito. Gayunpaman, marami pa rin mga bata, tao na naliligo rito. Nakita namin ng isang senior citizen na si nanay at
kinausap namin kung ano ang masasabi niya sa paligid na puro dumi at marami ng nakatambak na basura. Mga basiyo sa mga supply, tanan mga hugaw, ang mga kahoy gini paghilagtan para pod na kay ang sagot manggod usa man gud na makakahatag og sakit. Kay gandang isipin na meron pa rin palang mga taong may malasakit sa kalikasan, ngunit bihira na lamang ito. Katulad na lang nitong aming na-interview na si Tatay Jeric Oranza, na kung saan na sinasabi niya na may nakita sila na bawal, ngunit pinalik nila ito sapagkat alam nilang bawal ito kunin. Kung namin makitaan mga tao na magalabay, amo nang ginabadlong. Malasa na ginabadlong muna kay kami ron gyapon makuha na ng kuan. Kami itong nakuha dire na pawikan na kung bawal mo dyan na siya. Mo nang ginabawil, ibalik yun na muna. Ay mo manay sa kuan sa kalikasan na to. Mayon na no sa water pollution dispatch. Ako siya kaning ban ba kaning impact sa dili lang sa ato pati sa atong mga ban ba itong sa ato ang mga species at mga isda sa atong park kay kuan species agabot sa atong mga mangrove mga kuan mga seagrasses seabeds ako siya kuan flex kay tungod ini ang atong kung mag-spike ang atong water pollution ba dapat mapektuhan tungod ang kuan bukan sa mangrove systems, sa seabed, coral reefs, understand, interconnection. Pag naimadawat sila isa, damay-damay naman sila. Masasabi pa ba natin na presko pa yung hangin na naralanghap natin? Kung gayong ganito ang ating nakikita sa ating paligid at gayon din ang ating nalalanghap. Good morning. I'm Geraldine Tabang, Senior Environmental Management Specialist 2 of City Environment and Natural Resources Office. So I am 15 years in service as a regular employee, but totally with my I am 22 years in service. So kadugay na po sa service, but I'm working, I'm connected at City Environment and Natural Resources Office for 10 years. How did in a city environment
under the solid waste management section, we maintain, of course, all the natay balaod na gilakal with regards to maintaining the cleanliness and orderliness of the city. So we have our Republic Act 9003, other known as Ecological Solid Waste Management Act of 2000, and then we have also our policy, our City Ordinance 28-05, other known as Comprehensive Ecological Solid Waste Management Ordinance. Policy itself as kanang ordinance, natay policy na no segregation, no collection policy. So the barangay karon, with the 40 barangays, usually collect ang barangay ug ang city o mga basura adili segregated because naa sa atong City Ordinance 28-05 that our policy is no segregation, no collection. So everybody knows how to segregate. No, kailangan dyan na to ila-ilahon ang mga basura for us to know asa na to siya isulod. Kung saan na to pag-apply ang policy nga no segregation, no collection, kung kita mismo wala na kaila kung unsa ang basura. No? So dapat so ila-ilahon ng basura. So kung kaya aduna kay tay sanitary landfill, which is our waste disposal area. Kay ganda ng ating kalikasan, ngunit nababalot lamang tayo ngayon ng iba't ibang polusyon. Mga hayop at halaman na aapektuhan sa dumi ng plastic, tubig, hangin, maraming buhay ang nawawalan. Ang lupa'y nasisira, tubig ay nadudumihan, hangin ay nalalason sa plastik na basurahan. Ngunit ang tubig kung marumi na, sakit at kamatayan ang dala. Ang hangin kung may usok na, hiningay mahirap, lalamunan ay nasasama. Tayong mga tao ang may sala rito. Sa ating kapabayaan, kalikasan ay nasisira na pala natin ito. Paano ito mahihinto? Kailan nga ba tayo matututo? Kung tayo mismo mga tao ang unti-unting sumisira ng ating mundo. Magbago na tayo bago pa mahuli ang lahat. Ingatan natin ang tubig at hangin. Ilinisin natin ang ating kapaligiran. Iwasan ang plastic, gamitin ang eco bag. Tayo'y magkaisa at magtulungan. Pangalagaan natin na sabay-sabay ang kalikasan para may magandang kinabukasan ang ating bayan.